Ikinatuwa ng ilan nating kababayan ang ipinatupad na bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG matapos suspindihin ni Pangulong Marcos Jr. ang excise tax nito, kung saan malaking tulong ito sa kanilang hanap buhay at araw-araw na pangangailangan sa bahay. Si Sheila Natividad sa detalye. The way through a man's heart is through his stomach. Yan ang kasabihang madalas nating marinig pagdating sa usapang pagkain. Pero kung walang gasol sa kusina, sabi ni Dondon, parang mahirap ng pangatawanan ang kasabihang ito dahil Ayan po yung mga ginagamit po sa kusina para pagluluto ng ating mga pagkain, tsaka pag-iinit ng tubig. Tsaka marami po siyang pinaggagamitan hindi lang po sa pagkain ng LPG, pati po sa mga acetylene, yan ginagamit din po sila. Anya, kahit may tensyon sa Middle East, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang negosyo. Nakikita ko ma'am, dire-diretso naman po yung delivery po ng mga gas natin. Tsaka yung sa ngayon ma'am, wala po siyang tax, kaya mas masarap mamili ng mga LPG para sa akin. Kasabay ng pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG, nagpatupad din ng price rollback ang ilang mga kumpanya ng langis sa bansa, kung saan nasa 3.36 pesos ang tapyas sa presyo ng kada kilo ng LPG na epektibo simula April 21. Katumbas ito ng humigit kumulang 33 pesos na bawas sa bawat 11 kilogram na LPG tank. Sa panayam kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, tiniyak ng kalihim na sapat ang supply ng LPG sa bansa at inaasahan din ang karagdagang supply mula sa Estados Unidos sa loob ng isang buwan. Sufficient naman yung 40 days naman yung supply natin sa LPG. So darating yan, may mga additional, hindi lang yan yung in-order for LPG etong galing sa US, pero yung ibang companies din natin, meron din sila mga order dito po sa Asia. So tuloy-tuloy yung supply niyan. Dagdag pa ni Garin, sapat na ang 40 araw para makahanap ng replenishment habang patuloy ang pagkonsumo ng langis. Dalawa yung pwede mong gawin. It's to control yung supply, at to control to make sure and maintain the supply. At the same time, we also can monitor the demand. Anya, sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan, humahanap din ng alternatibong pagkukuhanan ng langis ang pamahalaan mula sa ibang bansa para mapanatiling sapat ang supply. Babala naman ng DOE sa mga kumpanyang posibleng manamantala sa presyo ng langis sa gitna ng State of National Energy Emergency. Sabi namin sa mga oil companies, if you don't follow the mandate of President or even of DOE, then we will make them explain. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.